Magandang araw po sa lahat at welcome sa Crime Story Philippines. Nagpo-post po ako ng video every week tungkol sa mystery and crime at kung mahilig din kayo sa mga ganitong video, konting lambing lang po at pakipindot ng subscribe button. Ang kaso po natin ngayon ay inihahandog ko sa mga OFW na tulad ko. Hindi biro ang mga sakripisyo nyo. Isa po kayong tunay na bayani ng bansa at mabuhay po kayong lahat. Isang karumal-dumal na krimen mula pa sa bansang Ireland patungkol sa isa nating kabayan na si Justin Valdez. Sino si Justin Valdez? Kilalanin natin siya. Si Justin ay nag-iisang anak ni Danilo at Teresita Valdez na parehas na tubong Aritao, Nueva Vizcaya. Dito din pinanganak at lumaki si Justin. Mahirap ang buhay ng magulang ni Justin kaya nang magkaroon ng pagkakataon ay nagdesisyon silang mag-abroad. Isang stay-in na hardinero si Danilo at kasambahay naman si Teresita sa isang mayaman at maimpluwensyang amo nila. Gumanda na ang kalagayan ng mag-asawa at nagpapadala ng pera sa mga kamag-anak nila na nag-aalaga sa anak nila. Nang makaipon ng sapat na pera noong 2015 ay kinuha na nila ang kaisa-isa nilang anak na si Justin papunta ng Ireland. Matalino at mabait na anak si Justin. Pagdating niya ay nag-aral siya at kumuha ng kursong accounting sa isang universidad sa Ireland. Likas na masipag si Justin kaya habang nag-aaral ay kumuha din siya ng part-time job bilang waitress sa isang restaurant doon para makatulong na din sa mga gastusin nila. Noong May 19, 2018, si Justin ay nag-aayos ng papeles niya para mag-renew ng residency permit niya. Pagkatapos nito ay pumunta siya sa Cherrywood Business Park para mag-gym. Buong araw na nag-uusap si Justin at ang nanay niya sa FB Messenger at bago umuwi ang anak ay binilinan niya ito na bumili ng tinapay. Kaya bago tuluyang umuwi, ay dumaan siya ng grocery para bumili ng tinapay at pagkatapos ay sumakay na nga ng 185 bus sa Bray pauwi sa kanila. Bandang 6:00 hapon, dumating na siya sa Enniskerry Village na lugar nila. Ang bahay nila ay medyo nasa liblib na lugar at kailangan pa niyang maglakad ng 15 to 20 minutes. Pero normal na itong ginagawa ni Justin sa loob ng 3 taon niya sa Ireland. At sanay na din siya. Namuti na ang mga mata ni Teresita sa paghihintay sa anak niya, ngunit walang Justin na dumating. Ayon kay Joseph Squire na boyfriend ni Justin ng 6 na buwan, ay masayahin, active at napaka-inosente ni Justin. Masipag mag-aral, mabait na anak at walang bisyo sa katawan. Siya ang pinaka-inosenteng tao na nakilala ko at hinding-hindi ko siya makakalimutan. Sa pag-alala sa anak ay nagtanong-tanong si Teresita kung may nakakita kay Justin. May mga taong nagsabi na nakita nila si Justin na bumaba ng bus. Pero wala na silang alam kung nasaan ito ngayon. Madali lang siyang mapansin dahil nga Pilipina ito. Nakasuot siya ng pang-gym. Pero nasaan na nga ba si Justin? Nagpatuloy sa paghahanap si Teresita at sa pagtatanong sa mga tao. Pero wala pa din. Kaya sa sobrang pag-alala ay tumawag na siya sa mga pulis para i-report ang pagkawala ni Justin. Nagsimula ng mag-imbestiga ang mga pulis. Nakatira si Justin kasama ng kanyang magulang sa probinsya ng Enniskerry Village, Ireland. Maganda at tahimik ang lugar at wala pang 2,000 ang populasyon dito. Dito na din binubuo ni Justin ang kanyang pangarap na maging accountant at malapit na sana niyang matupad. Subalit, tinawagan ng mga pulis ang mga kaibigan at kakilala ni Justin pero wala silang nakuha na impormasyong makakatulong sa kanila. Noong araw na nawala si Justin ay meron silang 63 messages ng kanyang ina at ang huli ay 6:34 PM pagkababa niya sa bus. Habang patuloy silang nag-iimbestiga, may nakuha silang tip sa isang katrabaho na ilang minuto lang na pagkababa ni Justin sa bus
ay may tumawag na isang babaeng motorista na may nakita siyang isang lalaki na nagmamaneho ng isang Nissan Qashqai na may sinasalyang isang Asian na babae na nakasuot ng pang-gym sa trunk ng sasakyan, nakahawig nung nawawalang si Justin. Ayon sa motorista na habang nagmamaneho siya kasama ng 12-year-old na anak niya, ay may napansin siyang kahina-hinalang sasakyan sa gilid ng daan at may babaeng sumisigaw habang pilit niyang sinasara ang trunk nito. Natakot siya at nang medyo nakalayo na ay tumawag at nireport sa mga pulis ang nakita niya. May isa pang lalaking motorista ang may napansing Asian na babae na kumakatok sa bintana ng kotse na parang umiiyak. Wala siyang idea kung ano ang nangyayari pero iniisip niya kung ano ba yun. Kaya nang pag-uwi niya ay ikinuwento niya ito sa kanyang asawa at doon niya na-realize na baka kinikidnap ang babaeng nakita niya. Bandang 7:20 PM ay nagdesisyon siyang tumawag sa mga pulis at i-report ang nakita niya. Pinuntahan ng mga patrol officer ang lugar kung saan nakita ng babaeng motorista ang pangyayari at nakita nila doon ang sirang cellphone at ang tinapay na bilin ng nanay ni Justin. Sa oras na yon, sigurado na sila na nasa panganib si Justin, kaya itinawag nila ito sa mga investigador. Pinagtagpi-tagpi ng mga investigador ang pangyayari at ang kanilang konklusyon ay inatake ng kidnapper si Justin pagbaba ng bus at pinilit na ilagay sa trunk ng kotse. Nanlaban si Justin kaya inilagay na lang siya sa backseat ng sasakyan. Pagkatapos nun ay dinala si Justin sa hindi pa alam na lugar. Inilagay sa wanted list ang black Nissan Qashqai na sasakyan ng kidnapper. Nagpaikot-ikot ang mga patrol car at helicopter sa paghahanap sa black Nissan Qashqai. Pero dahil gabi na nga at madilim na ang paligid, bigo ang paghahanap nila. Kinabukasan, pinagpatuloy nila ang investigasyon at kinausap ulit nila ang babaeng motorista at pinadescribe ang itsura ng kidnapper. Sinimulan din nilang i-check ang mga pangalan ng mga nagmamayari ng black Nissan Qashqai sa lugar ng pinangyarihan. Mabuti na lang at iilan lang pala ang may ganoong kotse at may isa silang naging suspect. Nakamukha ng description ng babaeng motorista. At siya ay si Mark Hennessy, isang 40-year-old na Irish. May asawa at 2 anak. Nakatira sila sa Bray Island at galing sa marangyang pamilya. Si Mark ay nagtatrabaho bilang builder sa isang construction company at malaki ang sweldo. Sabi ng mga kapitbahay, si Mark daw ay tahimik lang at magalang. Wala din siyang seryosong criminal offense maliban sa isang ticket sa drunk driving. Pinuntahan nila ang bahay ni Mark at pinagbuksan sila ng asawa niya. Wala si Mark sa bahay. Ikinuwento ni Nicola, asawa ni Mark, na pumasok si Mark ng araw na yon at bandang 3:00 ng hapon umuwi para kumain ng pananghalian. Nagpaalam na iinom at mula noon ay hindi pa bumalik si Mark at wala nang pasabi kay Nicola. Lalo silang nagduda kay Mark at pinatindi ang investigasyon laban sa kanya. Binisita nila ang bar na pinuntahan ni Mark at kinuha ang CCTV footage. Nakita nila si Mark na umiinom ng isang beer at umalis bandang 5:40 ng hapon at bumalik ng bar lagpas ng 11:00 ng gabi. Naging palaisipan sa kanila kung saan at ano ang ginagawa ni Mark sa pagitan ng 5:40 ng hapon at ng 11:00 ng gabi ng araw na yon, at kung bakit hindi siya nakauwi ng bahay nila. Chinek din nila ang CCTV ng bus na sinakyan ni Justin at nakita nila na 30 minutes nang sinusundan ng isang black Nissan Qashqai ang bus na sinasakyan ni Justin. Lalong pinatindi ang paghahanap kay Mark at sa black Nissan Qashqai na kanyang sasakyan. Sinubukan ding itrack ang cellphone ni Mark pero hindi nila ito magawa dahil patay sindi ito. Batay na din sa investigasyon,
Tumawag daw si Mark sa asawa at sinabing hindi siya makakauwi. At nalaman ding pinuntahan ni Mark ang kanyang mga magulang at ikinuwento ang nangyari. Sinabihan ng mga magulang ni Mark na sumuko na siya pero hindi niya ito pinansin. Humingi na din ng tulong ang kapulisan sa publiko sa pamamagitan ng media. Nakiusap silang kung sino man ang may alam kung nasaan si Justin, si Mark pati na din ang black Nissan Qashqai ay lumantad na at magbigay ng impormasyon. Ito ay nag-work dahil may isang motorista na nakikinig sa presko nila ang may nakitang black Nissan Qashqai. Sinundan niya ito at nang masigurong si Mark ang driver ay tumawag na siya sa pulis at sinabi ang lugar, nasa Cherrywood Park. Ilang minuto lang ay andun na ang mga pulis. Nakita nila ang isang lalaking puno ng dugo, may hawak na patalim at ayaw sumuko. Napilitan silang paputukan si Mark at tinamaan sa balikat. Hindi nila nakita si Justin sa sasakyan. Si Mark ay dinala sa pinakamalapit na ospital at doon nalaman na ang dugo pala sa katawan ni Mark ay dahil nagtangka siyang tapusin na ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang leeg. Ginawa na ang lahat ng doktor pero dumiretso pala ang bala sa ulo ni Mark kaya ito binawian na din ng buhay. Nabalitaan ito ng pamilya ni Justin ngunit sila ay nalungkot nang malamang hindi pa din nakikita ang kanilang anak. Hinalughog ng mga pulis ang sasakyan ni Mark at doon may nakita silang isang sulat na may nakalagay na sorry at address na Fox Castle. Walang magawa ang pamilya ni Justin kundi magdasal na sana makita na ang nag-iisa nilang anak. Nagsimula nang mag-search ang mga pulis sa isang mapunong lugar sa South Dublin kung saan ang address nito ay nakalagay sa sulat ni Mark. Una nilang nakita ang bag ni Justin na naglalaman ng mga dokumento niya sa pag-renew sana niya ng kanyang residency permit. At noong May 21, natagpuan na nila ang wala ng buhay at naaagnas ng katawan ni Justin. Ayon sa autopsy, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagsakal. Nalaman ding minolest siya ni Mark si Justin. Noong gabi din ng araw na nawala si Justin, tinapos ni Mark ang kanyang buhay. Nakita ang DNA ni Mark sa katawan ng dalaga at walang kaduda-duda na siya ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Batay sa kanilang investigasyon, hindi magkakilala si Mark at si Justin. Matagal nang sinusundan ni Mark si Justin at pinag-aaralan ang schedule niya at may binubuong masamang plano. At nung araw na yon ay nagdesisyon si Mark na sundan ang bus na sinasakyan ni Justin at isatupad ang matagal na niyang masamang plano. Sa tindi ng kanyang pagnanasa sa dalaga, sa pilitan niyang kinuha si Justin, nilagay sa sasakyan, minolest siya at sa bandang huli ay sinakal hanggang bawian na nga ng buhay ang walang kalaban-laban na si Justin. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Danilo at Teresita. Ang kiisa-isa nilang anak na iningatan nila at pinalaki ng maayos, sa isang iglap lang ay nawala sa kanila. Tahimik ang lugar ng Enniskerry, kaya lahat ay nagulat at sumuporta at nakiramay sa mag-asawa. Iniuwi din ang labi ni Justin sa Pilipinas at doon binurol. Ilang taon ding namalagi sa Pinas si Danilo at Teresita, ngunit noong taong 2021 ay nagdesisyong muling bumalik sa Ireland. Pero lumipat na sila ng lugar at trabaho. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo muli sa susunod. Ito po ulit si Danny at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe.